Gusto naman kaya mga kabayan, ay ako'y naririnig na naman at ako'y papakita na naman sa inyo ng sarap na lutaw. Tayo maggugulay naman ngayon. Ako'y nakakita doon sa talipapa doon sa amin daw, sa likod, sa may trama. Ang upaw, kung tawagin namin ni Patula. Ay aking nabili, gustong-gusto ko rin naman lutuin yun, mga kabayan. At kaya tayo naggagayat ng inyong mga sibuyas yan at saka itong ating bawang na ito, gagayatin na rin natin. Kaya nakakapangayan ng patula. Gusto ko yung patulang hawi yung yung gilay-gilay ang balat para matigas ang balat. Mas gusto ko ho iyaw. Mayroon pa pang klase ng patula eh. Ayun, ewan ko baga kung anong tawag ng iba. Dito yung minsan ang tawag ay upaw, minsan ay patula, minsan yung upaw tinatawag ding yung kabayag, tinatawag ding upaw. Ayan ho, sari-sari. Basta rin ho ang aking tinutukaw yung mga kabayag. Hindi ang patula, kung tawagin namin yung gilay-gilay na ganyan ng balat, matigas na balat ang kahirap din mga kabayan. Kaya pero dapat ang gagamitin ko talaga yung mga pillar na gaya para ho hindi sayang dahil yung makukuha natin diyan sa loob ay maliit na. Ang pagkakamali ko lang naman isa-isang aking nabili. Dapat rin nadalwa ko eh. Pero naman magaiubos din agad. Ayoko din may nababahaw eh. Sakto lang aray. Daming salpukan sa hapag ng tanghalian. Yan how. Yung nga sabi ka ay mas gusto ko yan. Meron pa hong ibang klase ng patula. Yun yung parang medyo kinis ang balat pero maberde din. Gusto ko yung mga mahahabang papagayaan at nang sa gayo hindi ho magulang, mahaba yung mga pinagtuluhang papuwait, malikawd, para ang buto hindi matitigas. Yan, ayos na ayos na rin akin nabiling are at mura-mura pa. Yan, gagayatin lang natin yan ng papagaya, pabilog na papagaya at mayamayay gulay na yan. Okay, nakauntian talaga. Kasunod ako pa nagluto ulay, dadalwahin ka. Yan mga kabayan. Pero ano naman, hindi. Sakto-sakto lang naman sa amin. Mga kabayan. Yan na. Panalo na yan. May iba pa naman yung sasahog diyan. May sabaw din iyan. Kaya, asyang-asya lang yan. At ito, yung ating inihalbos din. Kasabi ng aking mga ginawang crispy pata na ipapakita ko pa rin sa inyo. Itong ating pang bagnet na yaan. Tutusin. Yan how ginagayat-gayat lang natin. Tayo babawas na ng pangsangkot siyang papagayaan na ito na masarap mga kabayan yan. Tapos yung kaldo niyan na pinaghalbosan din nga natin ng pang crispy pata natin ay ating gagamitin. Kaya hindi tayo nagpapainto ng ating non-stick wok pan na yan at mamantika na at tayo ay magpiprito muna ng karikate ng ating liempo. Yun ho, kung ano bagang part ng baboy. Pero liempo nga ho yun, medyo mamakpal ka pala na parte. Ayaw. At pinainit lang yung mantikang yan nang hindi dumikit yung ating pagpiprito ng ating ating liempong yan. Nakainit yan. Diklapan na rin eh. At pagugulungin yan diyan sa ating mantikang yan mga kabayan. At talaga namang masarap din naman yan diyan sa ating gagawin ginisang patula. Ayaw mga kabayan. At talap-talap kaya nakakapangain ng gayaan mga kabayan. Ako may natuwang ipakita din sa inyo, talang mo rin gusto nyo din. Ating inilagay na yung bawang. Siyempre, kasama na rin yan. Yan medyo mapiprito na rin ng halo sa abang ating pinagulutong ng karikate. Yung ating pork na yan. Liempo, pork belly. Ngayon, siyempre, lagyan na rin natin sibuyas, 2 piraso yung medyo maliit-liit na sweet onion. Wala ako nung sibuyas na pula. Hindi naman pula, kulay po siya. Basta, anong tawag daw? Kasi mas matapang kaysa din sa gayang sibuyas na puti o kung tawagin natin na sweet onion. Kasi pinapamintahan din, siyempre, marami-rami para mas masarap. Yan how. Mga kabayan. Alam mo ito may tutusin, napakadali din lalutuin. Kahit may 12 hanggang 15 minutos iluto. Ngayon, itong ating gagamitin paalat ng karikitiyan, yung ating extra virgin anchovy extract na yan, pinakapates, dahil mas masarap po yan. Hindi ho tayo gagamit yan ng tuyo, tsaka ng mga oyster sauce ngayon. Di ba na-absent day ng oyster sauce? Libon day. Kaya sinahog na natin yung ating patulang yan. Talaga namang panalong panalo. Pero yung kung tutusin ho yun, dapat saglit na saglit din nga lang luto.
Pero gusto ko diyan medyo may lambot ng karike. Dahil pagka minsan medyo matigas-tigas, parang tabi sa kuway may pait ng karike. Ito ho, yung kaldo. Sabi ko nga yung pinaghahalbosan natin ng ating gagawing crispy pata at saka bagnet. Yan ho. O kaya kung yung pambagnet di ating gagawin pang sizzling pork belly, ay di basta kung anong maisipan kong gawing lutaw. Kasi nasa frigider lang. Lagyan natin ng kaldo, mga 1 tasa, mga kabayan. Ho. Una yun ang mga tao, tatitinmusan naghahanap ang dila ako ng karikit pang alat para minus-minus, hindi na yung ating dinagdag yung patis, mahal yung pwede naman kasi yan, lagyan natin ng mga kulang-kulang kalahating kutsaritang asin, pampakumpleto ng alat na yan. Ayan ho, di ating pinaang lang, dinagdagan ko ng tubig pa yan, ng sabaw, dahil pag yan ay nilagyan natin ng miswa, ay mahihip yan, ma-absorb. Kaya yun ho, iniintay lang natin mapainit ng husay ang sabaw na yan. Talaga man na ako'y naglalaway na agad sabi sa kawa, mga kabayan. Oh my goodness! Niluto ko rin nga pala yung crispy pata diyan sa oras na yan ng pagluluto kong iyan. Niluto ko yung crispy pata. Saka ako ipapakita sa inyo kung ano namang sistema ang ginawa natin. Nakita ko ako nga, mainit na yung pinakasabaw natin. Saka natin ilalahok itong miswang ito. Ito may pag nabibili sa tindahay, kaya na isang set yan o isang tipak na yan. Taktuhan lang sa ating lutong iyan. Lalat na natin, baka makapagsabi pa yung tira. Basta yun yung masarap, mga kabayan, yung miswang iyan. Paborito ko din naman, lalo sa mga iusay. Panalo, mga kabayan. Tulay, nakakapaglaway, mga kabayan. Sabi sa kuwati, napakalasan na yan, bakit hindi? Ay paano naman natin nakasabaw na yan, pinaghalbusan ng baboy din, yung pang crispy pata natin at mga pang bagnet o pang sizzling pork belly. Pero yung kaldong yan yung nakapatulog ko na sa frigider, kaya yung pinakamantika na lumutang sa ibabaw na tumigas ay ating inalis para ho hindi mamantika. Ayan. Malapit na ho yun sa katotohanan, mga kabayan, itong ating ginisang patula. Kasi nangangain yan. Masarap po yan. Subukan nyo din. Sabi ko sa inyo. Hindi ako mapapahiya sa inyo, mga kabayan. At napakasagwitan nyo naman. Kasimple luto. Kung wala man kayong kaldo o pinaghalbusan ng babaw, pwede nyo lagyan lang ng 1 pirasong pork throat cube at panalo na. Yan na nga. Nasa hapag na ng dagtaka. Sus Marspaw tawarin. Sana yung nagustuhan nyo itong ating video ito, mga kabayan. At abangan nyo pa rin palagi ating mga susunod pang videos. Mabuhay tayong lahat. God bless!